Magandang araw mga kapatid. Sa video po na ito ay pag-uusapan natin ang mga souvenirs at pang-display na pinapasok natin sa ating tahanan na may dalang sumpa at masamang espiritu. Panahon na naman po ng bakasyon para sa ating mga Pilipino na nasa Europe at US at marami po sa atin na naglalakbay sa ibang bansa at bumabalik ng may dalang souvenirs. Sigurado po ako na naranasan nyo nang bumili ng mga pasalubong para sa mga mahal nyo sa buhay at mga kaibigan dahil ugali po nating mga Pilipino yan. Malamang po bago nyo mapakinggan ang video na to ay wala kayong kamalay-malay sa espiritual at pisikal na epekto nito sa ating buhay. Sa pag-uuwi ng mga bagay na inalay sa mga Diyos-Diyosan at ginawa ng ritual o anumang uri ng sumpa at pangkukulam, binibigyan natin ng dyablo ng pintuan para makapasok sa ating tahanan. Maaari po nitong maapektuhan ang kapayapaan sa ating tahanan, ang ating relasyon, ang ating kalusugan, ang ating pag-iisip, at ang ating pinansyal na kalagayan. Minsan ay makakaramdam din kayo ng mga kakaibang bagay sa inyong bahay, gaya ng mga espiritong nagpaparamdam na maaari ding sumapi at makaimpluwensya sa inyong katawan, pananalita at pagkilos. Bago ko po isa-isahin ang ilan sa mga bagay na to, basahin natin sa Biblia ang salita ng Diyos na nagpapatukoy dito. Sa Deuteronomio 7:25-26, sinasabi na, ang mga larawan ng kanilang mga Diyos ay susunugin ninyo sa apoy. Huwag niyong pag-iimbutan ang pilak o ginto na nasa mga iyon, at huwag niyong kukunin para sa inyong sarili, o baka kayo masilo nito. Sapagkat ito ay karumal-dumal sa Panginoon ninyong Diyos. Huwag kayong magdadala ng karumal-dumal na bagay sa inyong bahay, o kayo, tulad nito, ay ititiwalag para sa pagkawasak. Ituring ninyo itong kasuklam-suklam at lubos na kamuhian, sapagkat ito ay ititiwalag para sa pagkawasak. Ang talatang ito ay malinaw na utos na iwasan ng mga bagay na may kaugnayan sa ibang mga Diyos. Ano-ano po ba ang mga souvenir na hindi lang alaala ang dala sa ating mga tahanan kung hindi sumpa dahil ito ay dinasalan at ginamit sa mga makademonyong ritual? Isang magandang halimbawa ay ang mga maskara o rebulto ng mga pagano. Ang mga bagay na ito ay maaaring mukhang simpleng dekorasyon lang, pero kadalasan ay may espiritual na kahulugan mula sa kanilang mga pinagmulang kultura. Halimbawa, ang mga maskara ng mga tribo sa Africa o mga rebulto na ginagamit sa mga ritual para makipag-usap sa mga espiritu. Ang pagdadala ng mga bagay na ito sa inyong tahanan ay maaring hindi sinasadyang mag-imbita ng mga espiritu na yon. Isa pang halimbawa ay ang mga dream catcher. Bagamat madalas itong ibinebenta bilang dekorasyon sa kwarto, ang mga dream catcher ay nagmumula sa mga espiritual na gawain ng mga katutubong Amerikano. Ang mga ito ay nilalayon na pigilan ng mga masasamang espiritu at protektahan ang natutulog mula sa masasamang panaginip ayon sa kanilang paganismong paniniwala. Gayunpaman, ito ay hindi naaayon sa Biblia dahil isa itong pangangalunyang espiritual laban sa totoong Diyos na si Yahweh. Sa Kanya lang dapat tayo nagdadasal at umaasa ng proteksyon sa ating pagtulog gaya ng nasasabi sa mga awit 4, versikulo 8. Sabi dito, sa aking paghiga, nakakatulog ng mahimbing, pagkat ikaw Yahweh ang nag-iingat sa akin. Iwasan din po ninyong bumili ng mga kristal at maniwala sa mga sinasabing pangontra nito sa iba't ibang sakit sa katawan. Ang mga ito ay gawa-gawa lamang para ilayo ng dyablo ang inyong pananampalataya sa Diyos. Hindi ang mga bagay na gawa lang ng Diyos ang dapat nating bigyan ng ating pananampalataya para sa ating paggaling. Ang ating kalusugan ay mula sa Diyos. Anumang enerhiya na dumadaloy sa ating katawan ay galing sa Diyos. Hindi ito epekto ng kristal. Sa halip, bakit hindi ka magdasal sa Diyos para bigyan ka ng kalakasan at lahat ng mabubuting karamdaman? Ang paniniwala sa kristal at mga affirmations o ritual na binabanggit sa kristal ay may kasamang spiritual practice na antichrist. Hindi po si Jesus at ang dugo ni Jesus na tumubos sa ating mga kasalanan, kahirapan at karamdaman ang focus ng mga bagay na to.
Isa itong paraan ng dyablo para ilihis ang ating paniniwala sa sakripisyo ni Jesus sa atin na nasasabi sa Isaias 53 versikulo 5. Sabi dito, "Ngunit dahil sa ating mga kasalanan, kaya siya nasugatan. Siya ay binugbog dahil sa ating kasamaan. Tayo ay gumaling dahil sa pahirap na dinanas niya at sa mga hampas na kanyang tinanggap." Madalas din na makikita natin at mabibili sa mga souvenir shops ang evil eye items na keychain, bracelet, necklace, at household items na may ganitong design. Sinasabi nila na isa itong proteksyon sa mga masasamang espiritu at sumpa na maaaring manggaling sa masamang tingin ng isang taong may inggit sa iyo o nanunumpa sa iyo. Pero mga kapatid, anumang bagay na nagsasabi na proteksyon laban sa iyo na binibigyan mo ng paniniwala ay galing sa dyablo. Kaya iwasan ninyong bumili ng kahit na anong lucky charms para sa kalusugan, katulad ng feng shui objects o protection amulet. Huwag ninyong ipagpalit si Jesus sa mga bagay na to. Isa lang po ang pinanggagalingan ng pagpapala sa buhay natin. Ito ay ang Diyos. Hindi ang amulets, lucky charms, feng shui, mantra bracelet, dream catchers, mga batong mutya, anting-anting, at iba pa. Lahat po iyan ay hindi kalugod-lugod sa paningin ng Diyos. Meron ding mga bagay tulad ng Ouija board na tahasang idinisenyo upang makipag-usap sa mga spirito. Ang mga ito ay dapat iwasan sa lahat ng pagkakataon dahil ang mga ito ay direktang imbitasyon sa aktibidad ng mga demonyo. Sa mga Gawa 19 versikulo 19, mababasa natin ang tungkol sa mga bagong mananampalataya na nagsama-sama para sunugin ang kanilang mga aklat sa harap ng publiko. Ang mga aklat na ito ay may kaugnayan sa pagkukulam at mahika. Kailangan po nating alisin ang mga bagay nito sa ating buhay, anuman ang halaga nito. Kaya ano ang dapat mong gawin kung meron kang mga pasalubong na maaring may spiritual na pinanggalingan o hindi kay Kristo? Unang-una ay manalangin ka para sa kaunawaan. Hilingin sa Diyos na ihayag sa iyo kung may anumang bagay sa iyong tahanan na nagdudulot ng espiritual na pinsala. Kung nararamdaman mong dapat itong alisin, huwag kang mag-atubili, alisin mo kaagad ito. Sirain ito o itapon sa paraang nararamdaman mong tama. Tandaan, ang ating mga tahanan ay dapat maging lugar ng kapayapaan at santuaryo ni Kristo. Sa pamamagitan ng pag-iingat sa kung anumang dinadala natin sa ating tahanan, mapapanatili natin ang ating kalusugang espiritual at mapayapa at pinagpalang pisikal na kapaligiran. Lagi po nating tatandaan na ang ating pakikibaka ay hindi laban sa laman at dugo, kundi laban sa pamunuan, laban sa mga may kapangyarihan, laban sa mga hukbong espiritual ng kasamaan sa mga kalangitan. Ito po ay mababasa sa Efeso 6, versikulo 12. Salamat po sa inyong panunood. Kung nakatulong sa inyo ang video na to, huwag kalimutang mag-like, mag-share at mag-subscribe. Pagpalain po kayo ng Diyos. Shalom.